morning! Itong ginagawa ko, bali morning exercise ko to. Bago ako pumunta doon sa aming farm, ito ang ginagawa ko. Ginalinisan ko yung daanan namin, yung pinagawa kong kalsada. Yan. Exercise lang to eh. So maganda mag-exercise pag mga ganitong oras. Pupunta doon. So, ito. Parang yung tubig. Nga dito dumunaan, hindi na magdaan dito sa may kalsada ko diyan sa gilid. Nga inalinisan ko dito. Maganda pag maaga pa, mga ganitong oras, papawisan ka na para yung mga kolesterol matanggal. Ito ginagawa ko. Tama na to. Mabuti magdala tayo ng ng nyog para dapat makatanim tayo ng kahit mga 5 puno ng niyog. Dali lang, kukuha ko ng niyog. Ito ang ginagawa. Tuwing magbaba tayo dyan, dapat may dala tayong niyog. Pang-ubod lang to, pang-ubod. Marami ako dyan yung pang-ubod na tanim. Yan muna natin. Lagyan muna para bago ko magtanim ng niyog. So itong niyog pang ano lang to, pang ubod, pang ulam. Mayroon kang okasyon, hindi na ako maghanap pa sa iba. Dito ka na lang magpunta sa farm mo. Magtanim ka ng niyog, hindi lahat to ay nakabaon sa lupa. Dapat kalahati lang yung nakabaon. Ganyan. Mas madali, mas maganda ang tubo niya pag hindi lahat na nakabaon. Ganyan lang. Ganyan katikli. Tapos kunti mo lang ng kapwa mo. Ganyan. Tingnan nyo guys yan. Ganyan lang magtanim. Tapos mga 1 year alagaan mo. Pag tumaas na siya, halimbawa ganyan okay na yan. Tuloy-tuloy na yung niya, pagtubo. Kuha pa ko ng isa. Yung mga una kong tanim.
Pero mayroong patay, may yung damage. Pag magtanim ka na isang puno lang na na niyog, yun lang, pinakamaliit ha, isang piraso lang araw-araw. So isang taon makatanim ka ng 365 na puno. Ganon din sa kahoy. Pag kahoy, isang puno lang, 365 ang isang taon mo. So, ay sa kahoy, marami yung matanom mo. Pag masipag ka, kahit 10, 20 na puno, pwede ka makatanim isang araw. Ikaw lang na mag-isa. Sa ano na lang yun, pinaka-ano mo lang, sariling sikap mo lang. Yun. O, tingnan mo guys, tingnan mo. Ipakita ko sa iyo, yun yung mga bago kong tanom. Yan, nakikita ang ebidensya. Yan. Parang maikit lang kasi ang purpose para pag-ubad. Pag-ubod. Para sa mga ano lang, sa mga okasyon. Dapat masipag ka sa bukid. Kasi kung saan yung medyo pwede taniman, diyan kami nag-focus. Kasi yung iba, pag maraming kahoy, hindi man advisable na sa ilalim ng mga kahoy, yan ka magtanim ng nyug kasi hindi yan maganda ang tubo. Ito na guys, nang nagtanim ako dito ng kahoy, maliit pa sila, yung mga seedlings pa lang. Sinabayan ko na ng nyug para sabay ang nyug sa pagtubo ng kahoy. Kasi alam ko, naintindihan ko nga pag laki ng kahoy, malaki na yung nyug mo, hindi na madaling mamatay at sa pwede mo na makuha. So guys, ito na hanggang doon mayroon kami akong bagong tinanim. Kasabay ito sa pagtanim ko ng mga maliit na kahoy. So after mga 2 years, tingnan mo guys, ayan ang puno hanggang doon. 2 years, pwede mo na makuha yan.